Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga guro, panauhin, at sa mga magulang na nagtaguyod sa kanilang mga anak ngayon. At syempre, sa lahat ng magtatapos ngayong araw na ito. Habang pinapanood ko kayo kanina, nagto-throwback sa akin yung graduation day ko, way back 2000. At hindi ako makapaniwala na sa ganyang edad dati na sobrang excited ako graduate. Excited akong bumalik dito ngayon sa Daan Pare Elementary School kung saan ako nagtapos. Naalala ko pa dati, lagi kaming naglalaro, nagtatanim sa garden at naglalampaso ng sahig. At syempre yung mga test at exam na may hirap, lalo na yung English, spelling, and reading. Nag-high school ako sa Jose Rizal Institute sa Orion. At sa totoo lang, hindi naging madali para sa akin kasi napunta ako sa STAR section. Nung graduate nga pala ako dito sa elementary, ay first honorable mention ako under Ma'am Reggie. So, nung napunta ako sa STAR section, medyo na-culture shock ako kasi ang tatalino pala ng mga magiging kaklase ko. So, ang nangyari sa akin, matatalino yung kasama ko na sa sobrang talino nila, nasa kulelat ako. Nasa baba ako. At dumating pa nga sa point na pinatawag yung parents ko kasi nagkaroon ako ng 79 na grade sa science. So, nakakalungkot bilang mag-aaral, di ba, na mapatawag yung magulang mo sa school. Fast forward, nag-take ako ng entrance exam sa Bataan Peninsula State University. Unfortunately, hindi ako nakabasa sa first choice ko, Bachelor of Science in Nursing. So, wala akong choice, kundi i-take yung aking second choice na Bachelor of Science in Psychology, major in Clinical Psychology. Sobrang nakaka-excite kapag gagraduate ka kasi feeling mo, malapit ka na sa mga pangarap mo. Diba? Lalo na yung pangarap natin sa sarili natin at pangarap natin para sa pamilya natin. Kaya lang, nung graduate na ako nung college at nakapagtrabaho na ako as HR, medyo na-expectation versus reality ako. Kasi in reality pala, hindi ganun kataas yung sahod, pero fulfilling naman. 2015, nung na-realize ko na hindi ko matutupad ang mga pangarap ko bilang isang HR sa pribadong kumpanya. Kaya ang ginawa ko, nag-google ako how to make money online. Don't get me wrong ha, masaya at fulfilling ang makapagtrabaho bilang HR sa isang kumpanya. Lalo na nagtatrabaho ako sa isang manpower agency sa Hermosa Ecozone na kung saan nakakatulong kami sa mga mamamayan na makapagtrabaho as production workers, lalo na yung mga high school graduate. Alam naman natin na sa totoong buhay, napakahirap maghanap ng trabaho kapag ikaw ay hindi college graduate. So, fast forward, January 2016, na-discover ko ang Facebook advertising or mas kilala natin sa mga work from home, online job. Di ba nung pandemic, ang daming nagkalat na ganito ng mga work from home at online job. September 2016, nag-aral ako ng Facebook advertising. Yung Facebook advertising, siguro naman lahat tayo dito, except siguro sa mga bata, meron tayong Facebook. Yung ginagawa namin as a Facebook media buyer ay yung mga sponsored ads na nakikita natin sa ating Facebook at Instagram. Yung mga ads ni Lazada, ni Shopee, na lagi tayong kinukulit na bumili na tayo ng product nila. After 5 months ng pag-aaral ko ng Facebook advertising, doon pa lamang ako nakahanap ng client. At yung client na to ay nahanap ko sa onlinejobs.ph. Totally online lang ito lahat. Hindi naging madali yung journey ko. Isa na dito na struggle ko is mabagal yung computer ko. Naranasan natin na nung pandemic na online class tayo, di ba?
Ang hirap, di ba, kapag yung gamit natin na device ay mabagal or naglalag, di ba? At higit sa lahat, dahil ako ay taga-bundok, noong 2016-2017 na yon, wala pang internet sa amin. Ang ginagawa ko lang ay packet wifi or yung data lang. Di ba ngayon, medyo mabilis na yung data natin sa cellphone? Yung pangarap kong buhay, yun yung naging dahilan kung bakit mo nalagpasan yung struggle na yon. Kasi sa totoo lang, kung papasukin mo ang online freelancing, tapos mabagal ang computer mo at internet mo, walang mangyayari sa'yo. Sobrang struggle ka nun. At yung patience mo talaga ay matitest. Dumating din ako sa point na nagkaroon na ako ng client. Dahil nga data lang yung ginagamit ko, medyo magastos siya. Ang ginawa ko, nakitulog ako sa mga bahay ng mga kaibigan ko para lang makapagtrabaho online. Ganon kakapal ang mukha ko at ganon kakapal ang mukha nyo para mag-succeed kayo sa buhay. Dapat hindi kayo mahihiya. So ayun na nga, nakitulog na ako sa mga kakilala ko hanggang sa dumating yung point na nakiusap ako sa ex-boyfriend ko or sa asawa ko ngayon na kung pwede silang magpakabit ng internet. Kasi yung bahay naman nila, merong available na internet service provider. And luckily, pumayag yung parents nila. Pero strict yung parents nila, so hindi rin ako nakapag-work 24/7. Hanggang sa dumating yung point na nangupahan ako sa Kalumusan, nag-apartment. Nung una, para nagdadalawang isip talaga ako at iniisip ko na tama ba tong desisyon ko na mangungupahan ako? Samantalang taga-dyan lang ako sa Danpare, tapos mangungupahan ako sa Kalumusan. But eventually, it pays off na dumami yung clients ko hanggang sa nahit ko yung 6 digits monthly. Sa panahon ngayon, di ba, iniisip natin na kikita ka lang ng ganun kalaki sa pag-abroad or di kaya mag-doktor ka, mag-abogado ka. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin yung ganong senaryo na nasa bahay ka lang, kasama mo ang pamilya mo at financially okay ka. Ang saya-saya ko nung nag-full-time na talaga ako na freelancer. Dati as HR specialist, huwag kayong mabibigla, sumasahod lamang ako ng 12,000 monthly gross. So, kakaltasan pa natin yun ng mga deductions, di ba? Pero as a freelancer, sobra yung fulfillment. Hindi lang dahil sa malaki yung kinikita mo, pero dahil this time, kaya mo nang mag-give back sa parents mo. Tandaan niyo yan, graduates. Napakasarap sa pakiramdam na mag-give back ka sa parents mo kahit hindi nila hinihingi. Kusa mong ibibigay sa kanila. Dahil yun sa pagmamahal mo sa kanila. Pero bago ako maging online freelancer, madami akong side hustle na pinasok. Nandiyan na yung nagtitinda ako ng honey, ng pulburo, ng bags, at ng kung ano-ano pa. Sigurado ako marami ding opportunities yung naghihintay sa inyo. Kailangan nyo lang talaga ito malaman kung ito ba ay para sa inyo. At malalaman nyo lang kung para sa inyo ang isang opportunity kung susubukan nyo. Huwag sana kayong matali sa norm. Dati kasi iniisip ko, tama ba itong ginawa ko? Hindi ba sayang yung pinag-aralan ko? College graduate ako, tapos mag-online lamang ako. Before pandemic, ang baba ng tingin sa amin ng mga online freelancers. Pero nung dumating ang pandemic, lahat ng tao nag-how sa akin. Sa lahat ng platforms na meron ako, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, araw-araw hanggang ngayon, maraming nagtatanong sa akin, paano ba yung Facebook advertising? Naniniwala ako na kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, pagkakatotoo yan, basta magtiwala ka lang sa sarili mo at kay Lord. Ibibigay sa'yo ni Lord lahat ng kailangan mong resources, lalong-lalo na ngayon, ang daming information na pwede mong malaman sa internet. Google, YouTube, TikTok, Facebook, at iba pa. Sa akin, binigay ni Lord yung mga taong makakatulong pala sa akin para matupad ang pangarap kong
buhay. Unang-una na dyan, si Brother Bo Sanchez, if you're familiar with him, na itinuturing ko na life coach ko. Si Sir Jomar Hilario, na first mentor ko sa freelancing. Si Ate Malu, si Ate Myla, na kung saan nakitulog ako sa kanila para makapag-work. At syempre, sa asawa ko na tumulong at sumuporta sa akin mula't simula ng freelancing journey ko. Basta may access ka ngayon sa internet, lahat ng impormasyon na hinahanap mo ay madali mo na lang makuha or makita. Patas na tayo ngayon. Hindi katulad dati na puro nasa pagiging OFW at pagluwas sa Maynila ang oportunidad ng maganda at malaking sahod. Dahil sa nangyaring pagbabago sa buhay ko sa tulong ng freelancing, naisipan kong i-share din ang journey ko at success ko sa ibang tao sa pamamagitan ng aking paid online course na kung saan tinuturo ko ang mga dapat gawin para maging successful na freelancer. Kumbaga, dinuduplicate ko yung success na nangyari sa akin. Ang success ay subjective. Para sa akin, yun yung natupad mo ang pangarap mo sa buhay habang kasama mo ang pamilya mo 24/7. Para sa akin, successful ako dahil nagawa kong mag-give back sa parents ko. Hindi required na mag-give back ka sa parents mo, pero napakasarap na pakiramdam. Isa sa accomplishment ko bilang isang mamamayan ay noong pandemic. Ang sarap sa pakiramdam na gawin kang instrumento ni Lord para makapag-share ng blessings na binibigay niya sa'yo. Hindi naman paunahan sa buhay. Kailangan consistent ka sa journey mo. Hindi magiging madali ang lahat, pero naniniwala ako na walang ibang plano si Lord kundi makamit natin ang mga pangarap natin. Magtiwala ka lang sa Kanya at gawin mo ang best mo. Magkaroon ka ng courage, discipline, grit, persistence, at consistency. 100% sure ako na magiging successful ka. Sa journey ko, paulit-ulit akong bumabagsak, pero wala akong choice kundi paulit-ulit na bumangon. May mga araw, linggo, buwan at taon na nasa baba ka, pero darating at darating ang panahon na magiging successful ka. Hindi ka forever nasa ibaba, hindi ka rin forever nasa itaas. Doon madedevelop ang wisdom at resilience mo. Isang beses lang tayo mabubuhay. Tuparin mo ang pangarap mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Maraming behind the scenes ang success, pero sobrang worth it. Enjoyin mo lang ang buhay mo. Ang pinaka-importante ay masaya ka kasama ang mga tao nasa paligid mo.